Alright. Ayun, mga business. Ba't pupunta ka doon? Ha? Ba't pupunta ka doon? Saan? Sa artista. Artista? Hmm. Wala. Pupunta doon. Ayun, mga business, mapagpalang araw po sa atin lahat. Ano po, mga business. Ayun, muli ang inyong lingkod. Ato na. Ayun, mga business, pasensya na wala akong naging upload yung nakaraang araw dahil mga business, hindi ko kinaya yung antok. Ayun, so di ako nakapag-vlog. Ayun, sobrang na kasi tag nito. Ilang araw na kasi na laging puyat. Ayan, business. So di ako upload. Ngayon, mga business, ngayon na lang ako babawi. Ano po? So sana pakisamahan niyo po ako, mga business. At yun, muli ang dadalihin natin, mga business, ay mga comment section. Ayan. Ang sabi pa nila pati mga basher pinapatulan. Bahala kayo. Wala kaming pakialam kung sino kayo. Gusto nyo mangialam diba? O, sige. Dumami pa kayo ng dumami. Yan, magsilabasan yung mga sama ng loob nyo. Sige. Kasi pag nagsilabasan yung mga sama ng loob nyo, mas lalo kaming kikita. Alright. Business, ayun. Bago tayo mag-umpisa, mga ka-business, may kukumustahin lang ako. Ayan. Kukumustahin ko lang yung taong idolo ko dati. Ayan. Kasi simula nung matatandaan yung mga business. And shout out dun sa mga pumupunta sa live ni Clarissa. Ayan. Shout out. Ayan. Makikita nyo yung comment dun ni Aningat. Ayan. Makikita nyo, di ba? Ang tinuna. Ang bait niya na. Pero, kaya siya ganun dahil kampante siya. May motion pang nalalaman. Motion, balita ko, Rick. Balita ko, wala nang balita sa iyo, Hindi, joke lang. Siyempre may balita sa kanya, mga business. Bagong-bago. Diba? May balita. Balita ko, nakukulitan na sa iyo yung taga... Pabalik-balik ka daw kasi doon, ang kulit mo. Naiirita na sa iyo yung tao doon. Pabalik-balik ka, maya't maya andun ka daw. Desperado. Ayun ang problema lang doon. Hindi man lang natitinag si kuya. Nag-motion. Ay, grabe, ang galing. Bilib talaga ako kay Ninong. Bilib talaga ako sa'yo. Hindi ka basta-basta sumusuko. Ang bihira. Nandun na naman. Sabi pa nung ano sabi lang? Maya't maya, andito yan. Ang kulit. Naiinis na nga daw ako dyan Kanina, andito yan. Ngayon, maya't maya, andyan na naman. Pabalik-balik. Porsigido siya talaga na makasuhan si kuya. Ang problema kasi, si kuya, wala lang, patawa-tawa lang. Sabi lang ni kuya, bahala siya kung anong gusto niya, kung ano yung kaliligaya niya, gawin niya. And ito lang ang masasabi ko. Dahil dyan sa ginagawa mo, nako, hindi mo gugustuhin. Hindi mo gugustuhin. Hindi ako magsasalita ng tapos. Namimilit ka
namimilit ka. So siguro naman, oras na. Oras na. Nung oras na kami naman, masyado ka ng ano eh. Nang ano ka eh. Siguro, matagal naman na yung ano, mahabang panahon na yung ibinigay sa'yo ni Kuya, sa inyo. Para pag-isipan nyo yung mga ginagawa nyo ngayon. Noon hanggang ngayon, siguro mahabang panahon na yun. Mahabang panahon na nananahimik ang ka-business. So yung gusto nyo na magsalita si Kuya, hindi na lang siguro siya magsasalita. Kaya ang masasabi ko lang, gawin yung gusto nyo. Gagawin namin ang gusto namin. Alright. So, tama na siguro yung pagpapasensya, pag-uunawa, pagmamalasakit sa inyo. So, panahon na siguro para kami naman. Okay? So, ginising nyo yung atensyon ng ka-business. And kami naman. And sana hindi makulitan sa amin yung nandun. So, ayan. Shout out sa'yo, Nong. Ewan ko lang kung makapag-bless ako pagka nagkita tayo. Siguro kung mahahawakan ko yung kamay mo para mag-bless ako, pwede siguro. Pero, wala. Wala akong naiisip. Natutuwa lang talaga ako. Kasi, kala mo kung sino, mga, ay grabe, kung mapapansin nyo ngayon, tawanan sila ng tawanan, pati yung sa comment section. Oo, kaya hype na hype yung yung nagla-live hype na hype. Pampihira talaga. Pare-parehas sila. Ang yayabang kasi kala nila nasa katotohanan sila. Ang hindi nila alam, pinagpapasensyahan lang sila. Yung gaya nga ng sinabi ni Kuya sa live. Pero walang pananakot doon. Apektado si Okray tsaka si Aningat. Ay grabe. Apektado. Wala namang sinabi si Kuya na gigilingin ko kayo, pero pagdating sa reaction niya, o sige, gilingin nyo kami. Ang sabi lang doon ni Kuya Meron dyan to sa messenger. parinig ko sa inyo mga business. Pakinggan nyo. Kasi walang sinabi si Kuya doon na gigilingin sila ni Kuya Walang ganun. Ginagawan lang kasi nila ng kasi magiging kaso na naman yun Ito, pakinggan nyo. Walang sinabi si Kuya na ganun. Overreacting lang kasi itong na to. Hindi po namin ugali na pagtakutan o manakot. Walang pananakot. Isang paalala. No? Nananatili ng bukas ng aming tahanan kay Aningan, kay Inday Okray, kay Clarissa. Parang wala nang masyadong sa akin si Clarin Naku ya, sama mo na yan.
Isa yan sa nagiging dahilan. Puro blind items. Niloloko niya yung mga viewers niya. Ginagawang tanga yung mga viewers niya. Alam naman na blind items. Tapos pag may nag-comment doon na into, re-reactionan niya. Ang galing, di ba? Duwag kasi si Clarissa eh, naduduwag. Di ko alam. Alam mo yung nagtatapang-tapangan tapos pagka pinatulan mo, uy, wag ya, wag. Mabait ako. Ganon siya. So, yung mga business tuloy natin. Ibabaw yung kabutihan ni nanay sa akin eh. Walang ano po. Oo. Pero sa'yo, Rick, aningat, hindi ka tinatakot pare. At sa'yo, Inday Ukray, hindi ko kayo pagpapasensyahan. Kahit gilingin kayo ng pinong-pino, hindi ko kayo pagpapasensyahan. Salamat po ng marami sa ating lahat, mga... Oh. May sinabi si Kuya? Jesus! Overacting ka kasi. Ang bira to si Ukray. Ano? Gigilingin mo kami na rin kaningit? Sige! Pagbuhulin mo kami, tapos sigiling mo. Nakakatawa lang. Kung makapag-react, kala mo may sinabi, gilingin ko kayo, pinong-pino. Pinagpaulan na nga ni Kuya na hindi ako nananakot Bakit natatakot ka? Natatakot kayo? Di ba ginusto niyo yan? Hindi nga kayo tinatakot eh. Pero bakit apektado kayo? Diba? Yan pa lang ang ginagawa ni Kuya. Nagsasalita lang ng ganyan. Para na kayong mga asong di mapakali. Diba? Yan pa lang ang ginagawa ni Kuya. Tapos gugustuhin nyo pa na magsalita si Kuya. Yan pa nga lang sinasabi kung ano-ano niya reaksyon niya eh. Paano kung magsalita pa yan? Kami pa nga lang eh. Kami lang nagre-reaction eh. Ganyan na kayo. Kung bigyan kayo ng pansin yan, bigyan kayo ng attention yan, panahon, oras, sigurado ako hindi kayo matutuwa. Nananakot daw. Pagdating dun sa live niya, kala niya, aping-api Kala mo, durog na durog, pinong-pino. Ang galing. Sa mga business, ay grabe. Start tayo, 13 minutes na. Ay grabe, ang tagal na. Di, lang yun. Inano ko lang. Ay, mga business, bago tayo mag-umpisa, may papaninig lang ako na live ni Clarissa, Live ni Clarissa na sana ba yun? Dahil hindi nagiging mabuting pinuno si Kuya. Hindi siya naging good leader. Ang galing. Nasaan na ba yun? To, pakinggan nyo. Kinukumpara pa si Kuya. Kaila Tegran, sino to, Pugong Biyahero. May nakita na ba kayo na isang, kahit yung mga hindi na pumupunta, hindi na sumasama, pinag-usapan ba at nireactionan ba ng mga yun? Napansin niyo ba, guys? Ito saludo kay Kuya Bal. Alam niyo bakit? Siya mismo yung nagdadirect at kinakausap yung mga tao pag alam niyang medyo nagkakaroon ng kaguluhan. Kaya saludo talaga. Tapos pag umalis,
Wala. Nililinaw niya lang na huwag nang anuin, huwag niyo nang guluhin. Kaya pati yung mga tao niya, yung mga talagang nandun, na mga ano niya, tahimik. Hindi, kasi siya yung pinuno ba siya, si Sir Val. Wala kayong ano, kahit si kay Grant, pag umalis sa kanya, napag-usapan ba, inapakan ba, kahit ba may sinabi pa yung taong umalis na to ng hindi maganda, may narinig ba kayo na backpack nila, kumbaga, back nila dun sa taong umalis? Wala. Kasi, Diba? Ipinamumuka kay kuya na mali talaga si kuya kasi walang ginawang aksyon si kuya. Ang galing. Ang galing. Okay ka lang? Sigurado ka dito sa sinasabi mo? Magbibigay ka lang ng halimbawa patungkol pa sa pagiging good leader. Tama ba? Sabihin ko sa iyo ha, kung walang ginawa si kuya, ha? Minessage niya sa Rick Aningat. Ginagarantiya na walang mangyayari sa kanya. Pumunta ba? Ha? Hindi. Eto. Sa convo nila, eto ang nangyari ha. Hindi mo kasi alam. Kaya nang bumukha kang tanga. Magsasample ka na lang doon pa sa pagiging good leader, walang ginawa ang ka-business. Na keso pagka may umalis, gagawan ng reaksyon. Eto, sasabihin ko sa iyo ha. Matauhan ka sana. Minessage si Rick Aningat, hindi siya pumunta. Tama ako, 'di ba? Hindi niya kasi pinansin. Kesyo natulog, kumain, natulog, tapos. Di niya napansin, di niya pinansin. Hindi niya pala napansin. Ayan. Ang totoo, hindi niya talaga pinansin. Hindi yung rason na hindi ko kasi napansin eh. Dito naririnig ba ako? May time na nag-message si Kuya doon sa kanya, kay Anita. Tapos ang nakareply yung asawa niya. Diba? Hindi, yung una, bago kasi lumabas yung issue, 'di ba? Nag-message si Kuya para hindi sana i-upload yung video. Yung video na sinasabi nilang sinasabi nyo na pinribate or dinelete ni Kuya. Bago i-upload yung video na yon, nag-message muna si Kuya na kakausapin ko to muna, parang ganon. Kasi kung mapapag-usapan pa ng maayos. Kasi comment na siya ng comment eh. Nagbibigay na siya ng minura nga ako ng mga kagwang eh. Sa comment section na. Ganon na siya. Yun ang ginagawa niya. Ngayon, pagkatapos namin nag-message si Kuya. Rick, punta ka dito sa bahay, usap tayo. Ayan, ginagarantiya ko, walang mangyayari sa'yo. Kasi pananagutan ko. Pinansin ba? Di ba hindi? Hindi pinansin. Hindi pinansin, okay? So, tapos yun, di na-upload ang video kasi hindi niya pinansin eh. Imposible. Hindi pinansin. So ngayon, pagkatapos nun, hindi lang yun. Message si Kuya. Rick, kung may oras ka, pupuntahan kita. Tama ako?
Pupuntahan kita dyan sa bahay mo. Nag-reply ba? Hindi. Hindi lang yun. Rick, punta ka dito sa bahay. Birthday ni ate mo. Oh, inimbitahan siya ni ate. Si ate pala, nag-imbita. Dalawa sila mag-asawa. Pumunta ba? Rick, punta ka sa birthday ko. Kasi alam ko, birthday mo rin ngayon. Happy birthday sa'yo, Rick. Nagpakumbaba si kuya. Pinansin ba? Ang galing. May ginawa si kuya. Hindi nyo lang kasi nakikita. Kasi ang nasa puso nyo puro galit. Ang gagaling. May ginawa si ka-business. Hindi naging mabuti. Talaga ba? Good leader ang tingin nyo, pero nagpapakumbaba, di ba? Para maayos lang. Ngayon sasabihin nyo, damage has been done. Okay. Kasi, wala rin naman si Rick Aningat ginawa eh. Para hindi sana may upload yung video. Wala siyang ginawa. Kasi kung may ginawa siya, hindi talaga ma-upload yun. Kasi mag-uusap sila ni kuya eh. Hindi siya pumunta. Wala siyang kasalanan ha. Pero bakit di siya pumunta? Ang galing, di ba? Hanggang ngayon, huling live ni Kuya, bukas ang pinto ko para magkaayos-ayos pa. Pero anong sabi ni Okray? Gigilingin. Hindi, wala nga sinasabi si Kuya, pero sa'yo, giling na. Karne na. Naka-plastic na. Yan. Yun ang laman ng live mo. Tapos na ang istorya. Kay Kuya, nag-uumpisa pa lang. Sa'yo, tapos na. May pangalan na. Kumbaga kay Kuya, bibili pa lang. Sa'yo, nabili na. Ganun ka gumawa ng istorya. Ang galing. Ang lulupit nyo. Hindi pala naging good leader. Sa tingin mo, kung hindi naging mabuting nangunguna yan, andyan pa kami. Malamang wala na. And dun sa sinasabi mo lahat, halos lahat na umaalis sa ka-business, may nasasabi, talaga ba? Talaga? Sino-sino na bang umalis sa ka-business family? Natahimik lang. Alam nyo yan, mga ka-business, simula't simula. Kung sino ang mga kasama ng ka-business family dati na wala na ngayon, hindi na namin kasama. Pero may nasasabi ba? Wala. Silang tatlo lang. Itong tatlo lang ng mga hunghang. Napak-apakan? Talaga ba? Kung hindi naging mabuting ano yan, sa totoo lang, ito masasabi ko ha. Kung hindi naging mabuti si Kuya, noon pa, pagpapakalat niya pa lang sa social media ng mga komento na hindi magaganda laban sa ka-business family, tapos na. Sigurado ako, tapos na. Noon pa. Pero, pinairal ni Kuya yung puso niya na magkaayos pa, magbabaka sakali. Pero wala. Hindi tumitigil. Comment siya ng comment.
Punta doon kay Renji, punta doon kay Thinking Body. Di naman siya nagtagumpay doon. Punta naman siya ngayon kay Okray tsaka kay ano. Diba? Ganun siya. Pero kung hindi pinairal ni Kuya yung ano niya, kasi aminado naman talaga may pinagsamahan. Yun, nang tumatakbo sa isip kasi ni Kuya. Pinairal yung panguunawa. Kinig ba? Hindi. Kung noon pa, tapos na to. Ako na nagsasabi. Wala nang issue kay Rick Aningat, tapos na yan. Kung pinairal ni Kuya Bugso nung ano, ang dami niya na tinatarantado kami na ito Sige, ito gusto mo. Kung noon pa, ay, sigurado ako. Tapos na, wala nang issue kay Rick Aningat. Nagpipigil lang kasi. Ni-enjoy. Araw-araw. Habang siya, punong-puno ng galit. Si Rick Aningat. So, paano niya nasasabi na hindi naging good leader? Inunawa kasi siya. Kasi yung asawa niya may sakit. Yung mga ginagawa mo sa amin, sa kabila na may ebidensya kami, sa mga paninira mo sa amin, kung noon pa, pinatulan na talaga ni Kuya, tapos na talaga. Oo, sinisiguro ko yan. Noon pa, tapos na. Pero wala. Hindi muna pinansin ni Kuya. Hindi pinansin ni Kuya dahil yung asawa mo may sakit. May colon cancer, tama? Yung mga anak mo maliliit pa. Ikaw lang naghahanap buhay. Kung hindi tinangnan ni Kuya yon, basta-basta lang si Kuya nagdesisyon. Sige, bahala na. Anuhin natin itong taon to. Kasi tinatarantado tayo eh. Oh. Kung noon pa, nako. Iyak yung asawa mo. Panigurado. Kasi, hirap na lang magsalita. Kaso, inintindi kayo eh. Isip mo kasi, wala silang ebidensya na may lalabas. Sige. Tapos nadagdagan pa yan nung nanghingi ng sorry si Kuya. Doon mas lalo siyang na nasa tama siya. Hindi niya iniisip si Kuya nagpapakumbaba lang para maayos talaga. Yan, nasa isip niya. Siguro tama ako. Nasa tama ako kasi naghingi nga sila ng sorry. Sige, tutuloy ko to. Nanghingi sila ng sorry. Ibig sabihin, tinatanggap nila na mali sila. Sige, tutuloy ko to. Tuturugin ko tong ka-business family. Tingnan natin. Ganon kasi ang isipan niya. Parang bata. Hindi porkit nanghingi ng sorry, inaaming mali. Hindi. Nanghingi ng sorry yon para maayos. Lumaki lang talaga kasi ulo mo. Nung nanghingi ng sorry sa'yo, mas lalo kang naging agresibo. Kasi, tingin mo sa sarili mo, tama ka. Naaawa si Kuya sa magiging sitwasyon nyo. Sa totoo lang, sa magiging sitwasyon mo, kung halimbawa patulang ka, nako talaga. Katulad sa mga kasabasa. Ha? Katulad sa mga kasabasa. Oo. Kung papatulang ka talaga, talaga. Antay niya, tay. Kung papatulang ka sa mga kaso-kaso, ang ginagawa mo ngayon, Rick, ako na nagsasabi sa'yo. Bahala ka kung ayaw mong maniwala. And sa tingin mo tama ka pa rin hanggang ngayon, wala, di ako magsasalita ng mahaba. Maganda ka. Okay, tapos.
Ito na yung hinahanap nyo. Ito na yung gusto nyo. Sige. Sige. Ito na yun. Ito na yung inaantay mo na ilabas. Lahat yung hinahanap nyo. Ito na. Malapit na. Yung inaantay nyo. Na kumilos yung pinuno namin kasi lagi nyo sinasabi, mga tuta nila, yung mga tuta niya, yung pinagagalaw, pinakikilos habang siya, chill lang. Eto na yung inaantay nyo. Abangan nyo. Sigurado ko hindi nyo ikatutuwa. Hindi ako nananakot, ha? Kasi, ginugusto nyo yan. Gusto nyo yan. Yung ganyan. Bahala kayo mag-isip kung ano yun. Hindi ako nananakot. Wala akong pananakot na sinasabi dyan, ha? Ang sabi ko lang, eto na yung gusto nyo. Ang patulan kayo. Kami nagre-reaction lang, kumikita, habang nagpapaliwanag, totoo kung ano ba talaga nangyari. Yun lang. Enjoy, comment sa mga ano. Kasi mga business, pasensya na. Napahaba doon bago tayo mag ng comment, magbasa. Alright, so siguro eto na. Sabi nito ni RB, iyak-iyakan pa sila pagbigay ng bahay kay Bong. Sila pa rin pala may kontrol. Ibalik dapat nila yung binayad ni Bong sa lupa na binayad niya. Kitid ng utak. Sabi ko na may bago na naman eh. Bago na naman to eh. Ngayon ko lang nabasa to eh, RB. Iyak-iyakan. Iyak-iyakan pa sila pagbigay ng bahay kay Bong. Sila pa rin pala may kontrol. Ibalik dapat nila yung binayad ni Bong sa lupa na binayad niya. So, sino sa tingin mo may karapatan dun sa bahay ni Bong? Ngayong wala si Bong. Ikaw. Kuhanin mo yung susi dun sa bahay. Ikaw na bantay. Si Bong nga hindi nagre-reklamo. Ikaw tuloy nagre-reklamo. Natural. Ihamak naman may karapatan si kuya dun sa bahay kaysa sa'yo. Diba? So sino sa tingin mo ang mag-ano dun? Kapitbahay. Ang may karapatan. Sino? Si kuya nagpagawa ng bahay na yun eh. Hindi ikaw, hindi yung kapitbahay. Si kuya. Ngayong wala si Bong, sino sa tingin mo may karapatan dun? Kahit nga kami, wala kaming karapatan dun eh. Hindi kami nagpagawa ng bahay na yun ha. Kagwang kami ha. Kapatid namin yun. Si Bong. Kapatid namin na kagwang. Pero wala kaming karapatan dun. Mas lalo wala kang karapatan dun. Si kuya. Kasi siya nagpagawa nun. Pero hindi inaangkin na kay kuya yun. May napapanood ba kayo na vlog na kay kuya yun? Di ba laging binabanggit dun? Bahay ni Kuya Bong. Bahay ni Kuya Bong, hindi bahay ni ka-business. Hindi bahay ni Damulag. Yan lagi yan lagi pinagdidikdigan nyo na iba nakikinabang ngayon. Si Damulag. Ang kulit. Bahala kayo mag-isip ng kung ano-ano. Yan sinisiguro ko. Kung walang karapatan si kuya dun, mas lalo kang walang karapatan dun sa bahay na yun. Kahit isang pako na maliit, wala kang ambag dun.
Pera lahat ni kuya yun. Maliban dun sa pinambili ng lupa. Kahit nga dun sa lupa, may ambag pa rin si kuya eh. Ang galing mo. Saludo. Saludo ako sa'yo. Ang galing mo. Comment ka lang, ganyan pa. Madaling mapuna. Alright. Oh, ito na yung sinasabi ko, mga business. Oh. Sabi ni Andro Villamor, lahat ng basher nila, ginawang content inisa-isa para mai-content. Ito na yung sinasabi ko. Ito na yung sinasabi ko. Ginagawa namin content. Yung mga nagko-comment. Yung mga basher. Dapat lang para matuto rin kayo paminsan-minsan. Nagkamali pala ako nung sinabi ko na yung mga basher lang yan. Hindi dapat pinapatulan yan. Mali pala ako. Kasi mas lalo sila dumadami. Dapat pala paminsan-minsan sinasampulan din. So ito na. Ito na yun. Isa ka rin sa basher, di ba? Content namin, wala kang magagawa. Mag-comment ka pa, i-content pa kita sa susunod. Comment ka pa, Andro Villamor. Ayan, sir. Comment ka pa, sir. Content kita sa susunod. Ayan. Para mai-content. Sige, kasi dito na lang talaga iikot. Dito na lang iikot yung vlog namin. Puro reaction. Dito kami kumikita eh. Yan lagi sinasabi mo. Sige. Mas malaki views. Sige. Sang-ayon ako dyan. Content namin, puro reaction. Pagka wala si Aningat, pagka andyan si Aningat, andyan si Okray, andyan si Clarissa, mataas views. Sige. Pero hindi dahil sa mga fans mo sila. Fans nyo sila. Hindi. Andito nanonood kasi yung iba dyan. Alam ko sa inyo mga business yung iba. Tuwang-tuwa pagka pinagtatawanan natin sila. Tama. Yung iba naman nandito para malaman kung ano ba talaga totoo. Kasi tama yung ginagawa nyo mga business. Hindi pwede na doon lang kayo magbabase. Kasi pag doon lang kayo magbabase, ayan, nag-iisip kayo. Kasi mahilig sila magpaisip ng mga sinasabi. Lalong-lalo na si Clarissa. Bibigyan ka pa ng isipin. Blind items. Alam naman kung sinong pinatutungkulan. Ang bobo. Diba? Sabi naman ni Satch, ay, ito lagi yung naririnig ko dun pag nanonood ako sa live. Minsan magpapa-shoutout nga ako dun. Ay, Kla, shoutout mo nga ako. Andito ako, Kla. Diak, kababayan mo. Ayan. Shoutout naman dida ang mga taga Gandara. Ayan. Shoutout ang mga taga Gandara. Ayan. Minsan, go-comment ako dun. Babatuin ako ng mga komento. Kawawa nga yung ibang kawawa yung ibang nagmamalasakit. Inaano talaga nila, tawag nito. Pinagkakaisahan. Alam mo yun? Pero kawawa din sila pagka pumupunta sila sa comment section namin. Putakte din. May isang malakas ang loob, grabe. Punta siya sa comment section ko, ay pin ko nga. Tad-tad. Hindi naka-reply. Hindi naka-reply. Tad-tad ng notification
Hindi ko i-delete. Bakit ko i-delete? Sabi ni Sacho, Cherry, pag itong tatlong itlog ang content nila, malaki views. Kita mo na. Kita mo na. Tatlong itlog. Tinawag na itlog yung mga idolo niya. Ang bobo. Sabi niya, Cherry, pag itong tatlong itlog ang content nila, malaki views. Malaki ang bag ng tatlong itlog. Dapat magpasalamat sila. Nakakain sila. Okay. Salamat. Papasalamat ako. Sa totoo lang, salamat sa inyo. Nong. Salamat, Kla. Damo nga salamat ay mo, Kla. Hano kay kundiri kanokray bahin ko hingalimtan magpasalamat ay Kla, ikaw na laki, ikaw nakakaintindihan waray ano. Nagpapasalamat ka iyo kay kundiri hiono nga iyo han ini nga iyo ginhini mo haamon nga pag hinimuhin mo yun istorya nga waray man kamatuoran. Salamat nga damo. Ito nga iyo ginhini mo nga diri kam na undang kadamo na baruan ng ka-business family. Oo. Kadamo anay baruan. Kaya damo nga salamat. Napukaw amon atensyon. May mga sugad pala hiton. Yan na. Salamat nga damo. Damo kami na baruan. Salamat. Nagkakaada kami content. Okay? Salamat nga damo. Nagpasalamat na ak. Nasiring ka. Diri namon kaya magpasalamat. Salamat. Salamat, Kla. Nabubuligan na kan content. Kay kinukuren na kang content eh. Damo nga salamat. Yun nga iyo. Pag pinaka buang-buang ba, sige, nabubuligan na akong content. Minsan na, piraw-piraw. Sige la. Bahala kang din na inauyaw, puro klabot. Nagkakada content. Kaya salamat, good man. Salamat. Hulog ka, kuan. Hulog ka ng nyug. Hindi hulog ng Diyos, ha. Hulog ka ng nyug. Sabi ni Cherry, pagkatapos siraan, mananawagan ng kung ano-ano. Tapos biglang sasabihin, usap tayo, punta ka dito. Videos na naman. Hindi na ako 10 beses nagpapaliwanag dito sa ganito. Oh my. Yung video na naman. Inilabas ng ka-business. Paliwanag na naman ako dito tuloy. Hindi nga kasi i-upload yon kung pumunta si Rick Aningat. Ang kulit mo rin eh, no? Hindi kasi pumunta yung idol mo eh. Hindi pumunta sa bahay ba? Para mapigilan man lang sana. Na wag kuya. Kasi andito pa kayo sa puso ko. Napamahal na kayo sa akin. Hindi ko kayo makakalimutan. Nandito kayo, kuya. Kasi may pinagsamahan tayo. Mahal ko kayo. Pero hindi pumunta. Sa social media siya lang sa social media lang siya
sabi ng mga pahayag niya, kulang sa gawa. Yan ang sinasabi na puro salita, kulang sa gawa. Pinapupunta nga eh. Hindi mo masisisi si kuya kung bakit inilabas yun sa ikasisira ng pangalan niya eh. Naninira din naman kasi siya eh. 'Di ba? Wala pang inilalabas na video si kuya patungkol sa issue, pero siya nagkokomento na ng kung ano-ano. Minura ako ng mga kagwang. Magme-message pa sa mga sponsor. Ayan. Kala mo, hindi ko alam, may message din sa amin, bakit ganito ang sinasabi ni Rick Aningat? Totoo ba itong mga sinasabi ni Aningat? Ganyan. Wala pa kaming video na inilalabas ha. Wala pang inilalabas ang ka-business official na video. Pero siya, nagpapahayag na siya sa mga komento. Minura ko ng mga kagwang. Kala nyo lang. Hindi nyo alam yung ginawa sa akin ng mga kagwang. Tama ba yun? Ngayon, hindi mo masisisi kung bakit pinablik ni kuya yung video tungkol sa ikasisira ng pangalan mo. Dapat lang. Kasi, imbis na kausapin mo si kuya patungkol sa bagay na yun, may nangyari na eh. 'Di ba? May nangyari na eh. Issue na yun eh. Ba't wala kang ginawang aksyon? Sinasabi mo na malinis ka, wala kang ginawang masama, malinis konsensya mo. Wala, hindi ka pumunta. Yan, sinasabi ko nga, mga ka-business, kahit ako, kung malinis ako, wala akong ginawang masama, talaga, pupunta ako sa bahay. Pupunta ako dun sa gumawa sa akin ng hindi maganda. Kasi lilinisin ko. Diba? Wala eh. Di siya pumunta eh. Ang ginawa niya tuloy, nagkomento ng kung ano-ano, nagbigay ng isipin, di nyo lang alam kung anong ginawa sa akin ng mga kagwang na yan. Oh. Nung lumabas yung video, sasabihin nyo, nauna si kuya. Ikaw ang nauuna, ikaw nauna. Hindi kami. Pinagpapasensyahan ka na nga eh. Hinahayaan ka na lang. Sumagot ka ba? Pumunta ka ba? Hindi ka pumunta. Sabi naman nito ni Bibot Lostre, vlog nila puro lang family. Bigay sa sakyan, kahambugan kainis. Paliwanag na naman ako dito. Dito talaga. Kasi ulit-ulit na lang eh. Pero sige lang kasi content ko to eh. Diba? Content ko to eh. Bahala ko kung ano sasabihin ko. Yung masasabi ko sa'yo, dito sa nababasa ko, naiinis ka, naiinggit ka. Hindi ka naiinis, naiinggit ka. Bakit? Wala kang mabili? Wala ka bang pambili? Tapos yung pinanonood mo may pambili? Deserve nila yon. Kung anong dumarating sa kanila, pinaghirapan nila yon. Hindi mo pinaghirapan, kaya wala kang karapatan. Questionin kung ano man pinupundar ng mga yun. Sila ang gumagawa, hindi ikaw. Wala kang karapatan para diktahan. Si kuya, ilang beses ko ba ipapaliwanag to? Kung gusto nila bumili ng ganun, wala kang karapatan. Wala kang pakialam. Sila yun eh. Ngayon kung may pambili ka, bumili ka rin. Ganun lang kasimple. Anong pakialam mo dun sa tao? Dun kay kuya? Tingin mo may karapatan ka
Uy, wag kang bumili niyan. Naisip mo? Pag gumanon ka, baka lingunin ka lang ni Kuya Sino to. Baka ganunin ka lang. Kasi pinaghirapan nila yun eh. Sila naghihirap nun. Dugot pawis nilang pinuhunan dun. Hindi ganun kadali. Pinag-ipunan. Ngayon, kung wala kang pambili, manahimik ka. Yun. Ngayon, kung gusto mo naman makabili ng ganon, mag-vlog ka rin. Naiinis yan pag nakakapundar yung kapwa niya. Ganyan tayo. Ganyan tayo mga Pilipino. Hilaan pababa. Imbis na hilaan pataas, hilaan pababa. Ang galing. Nun. Pagka sinagot ko, mayabang ako. Hindi pwede sagutin yung mga sinasabi mo. Bumili man yan ng eroplano dyan, wala kang pakialam doon kasi wala ka namang kahit pisong duling, wala kang naibigay doon. Ngayon, kung anong bibilin nila, sila may karapatan doon, hindi ikaw. Naiinis ka. Bakit? Nag-jeep ka lang ba? Ito talaga Ito talaga si Hama ang business sa Janina. Ayan, si Janina Toralba. Ayan. Kapitbahay pala namin to. Pero bakit hindi siya nagsabi? Di ba? Sabi niya, kapitbahay ko yan, mga yan. Ang babaho ng amoy. Mga amoy panghi. Hindi mo muna inisip tong comment mo, amoy panghi. Ha? Bago ka siguro magsalita muna, isipin mo muna, malapit ang ilong mo sa bibig mo. Napapansin yung amoy nung iba kaysa sa amoy niya? Baka ikaw yun. Tama ako? Malapit yung ilong mo sa Malapit yung ilong mo sa bibig mo. Baka kasi mamaya, umiihi ka, dyan na sa bibig mo. Ay, paano magiging mapanghi yun? Araw-araw kami naglilinis dun. Araw-araw nag-washing ng sasakyan. Araw-araw naghuhugas ng mga aso. Madami kami dun na naglilinis. Mapanghi pa rin. Wala kaming problema dun. Baka ikaw, may problema ka na sa parte ng katawan mo. Kasi baka mamaya, umiihi ka dito sa bibig, tapos umiinom ka dito sa baba. Nabaliktad ba yung bibig? Baka kasi mamaya, inom na, inom. Tapos pag umiihi ka, ganon. Ngayon, naku po, wag naman sana. Ang bihira to. Araw-araw kami naglilinis dun. Araw-araw naguhugas ng mga aso. Araw-araw naglilinis ng sasakyan. May amoy pa rin. Hindi na namin problema yun. Problema mo na yun.
Wala sa amin ang amoy. Nasa sayo mismo. Kapitbahay ka pala, ala. So, ibig sabihin, nagkikita tayo dun. Hala ka. Sino ka dun? Hagoy, good man. Kapitbahay nga ba o napapadaan lang? Kasi kung kapitbahay ka, wala kang lakas ng loob para sabihin yan. Kasi mahahalata at mahahalata ka. Kasi halos lang kapitbahay doon, kilala namin eh. Ngayon, hindi na namin problema kung halimbawa malaman namin kung sino ka. Isa ka. And siguro, isa ka sa naiinggit sa ka-business family. Nakikita kasi madaming sasakyan eh. Ang angas. Naku po. Huwag naman sana. May nakakatakot na komento dito. Mga ka-business. Nakakatakot to. Basahin ko ba? Nakakatakot to eh. May aswang. Wala. Hindi, joke lang. Business oh. Sabi ito oh, si Idol Sparky Diaz. What's up, man? Nabuhay. Okay. Ayun mga business, Sparky Diaz. Ayan, ngayon ko lang siya ulit nakita sa comment section. Saan kaya naglalagi to? Naglalagi o naghahanap. Naghahanap. Sabi ni Sparky Diaz, so may tamang panahon ng pagkikita namin ng mga asong ulol. Kasawa yung mga komento na ganito. Sabi ko nga mag-message, di nagme-message. Ngayon, ito na naman. Nagtatapang-tapangan na naman. Sabi ko mag-message eh. Magre-reply naman ako eh. O kaya mag-video call. Yan. Video call ka. Friend request ka sa akin. Tapos mag-video call ka. Mag-video call tayo. Usap tayo, sir. May tamang panahon ng pagkikita namin ng mga asong ulul. Takot siya. Saan kaya? Kaya nga sabi ko sa'yo, mag-message ka para may lugar kung saan. Hindi yung kaduwagan naman kung bigla-bigla ka nalang susulpot. Diba? Hindi patas yun. Makipagkita ka ng maayos na paraan. Hindi yung bigla ka nalang susulpot. Baka mabigla kami. Diba? Sabi ni Mingay. Nako, si Mingay. Sabi ni Mingay Beatrice. Silip-silip lang ako pero skip. Pero skip. Wala mapupulutan ng aral. Kawawa mga nanonood. Mas kawawa ka. Alam mo ba yun? O hindi mo alam? Mas kawawa ka. Alam mo kung bakit? Nanonood ka sa mas walang kapupulutan ng aral. Sa tingin mo, kapupulutan ba ng aral yan? Yung ginagawa nila ngayon? Ang tanga mo. Magkasing pangalan pa naman kayo na Timingay. Diba? Kawawa daw ang nanonood. Naku, mga business, kawawa kayo. Doon kayo manood sa kanila. Kasi mas kapupulutan ng aral yun.
Ako na nagsasabi sa inyo. Kasi dun nyo matututunan kung paano siraan ng isang taong walang kalaban-laban. Dun nyo matututunan kung paano hindi marunong tumanggap ng pagkakamali. Dun nyo matututunan yun sa kanila. Dun nyo matututunan yung hindi marunong magpakumbaba. Ayan. Dun nyo matututunan yan sa kanila. Dun nyo matututunan yung hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Dun yun sa kanila. Yun yung aral sa kanila. So dun kayo manood. Yun ang gustong sabihin nito ni Mingay. Ang galing. Samantala kami, nagpapaliwanag lang base sa mga sinasabi nila. 'Di ba? Doon kayo. Joke lang. Joke lang. Kasi alam ko sa inyo, mga business, ayan, sa mga nagmamahal ng ka-business family, maraming salamat sa suporta at paniniwala nyo sa amin. Salamat. Thank you po. Malaking utang na loob sa tinatanaw namin, malaking utang na loob yan. Salamat ng marami. Ngayon, sa mga sumisilip lang, yan ang nangyayari. Nagmumukhang tanga. Gaya na lang nito. Tsura pa lang, mukha ng tanga. May profile pa. Mema lang din to eh. Di niya nga alam kung anong sinasabi niya eh. Di niya nga alam kung anong kinoment niya eh. Kapupulutan ng aral. Gay. Geng. Bira. Doon ka naniniwala. Sige. Hugari. Doon mo matututunan yan. Ipangaral mo sa mga anak mo. Ipanood mo sa mga anak mo. Ewan ko lang, sabihin ng mga anak mo, ang gagaling nila, ma? Ang galing naman yan ni Clarissa. Ang galing niya magpayo kung paano magkaroon ng, kung paano hindi tumanaw ng utang na loob. Ang galing na Rick Aningat sa mga comment niya, Ipinapakita niya talaga na matapang siya. Ang galing niya, ma. Gusto ko paglaki ko, ganyan kay Rick Aningat. Marunong manira ng tao. Hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Ganyan ako, ma. Gusto ko paglaki ko, ganyan ako. Panood mo sa mga anak mo. Baka sakali matuto sila. Sparky Diaz na naman. Ito na naman, matapang na naman. Nangangati na katawan ko. Yung mga business, Ay, kagman na. Sparky Diaz, Tingnan natin magiging reaksyon ng mga yan pag nagkita kami. Niyayaya ka makipagkita, ayaw mo. Tapos dito sa comment, tapang. Ikaw na. Makipagharapan ka. Baka mamaya bigla ka lang sumulpot. Katakot naman yon. And hindi mo ba naiisip yung mga sinasabi mo rito? Eto ha. Hindi kami nagsasalita ng ganto, pero ikaw, sana lang yung mga sinasabi mong ganto, mapanindigan mo, kayanin mo. Kasi pagka hindi mo kinaya, tatawanan talaga kita. Ang tapang mo rito eh. O baka sabihin mo, mayabang ako. Hindi ako nagyayabang, pero ikaw mas mayabang ka. Puro ka pag nagkita, ang tagal. Naantay ka ni kuya, mag-message. Hindi ka nagme-message. Sabi ni kuya, nag-message na ba? Kasi nag-ready na siya ng bato-bato, pick. Bato, pick. Di ba yun ang gusto mong laro?
Hihi! Ang tagal. Puro aabutin pa to ng ilang buwan. Pagkatapos ng ilang buwan, susunod 2016 na lang hanggang sa matanda na lang. Ganyan pa rin siya. Walang paninindigan. Kung ano mga kinakomment mo, panindigan mo. Hamo ka ng hamon, tapos pagkatapos ng hamon, mananakot. Ay, Ginoo. Kala niya naman siguro natatakot kami. Kaya mo ba makipagharapan? Kaya mo? Joke lang mga business. Chill lang tayo. Easy lang tayo, easy lang. Chill lang. Tawa-tawa lang. Eto na naman yung kapitbahay namin, mga business. Andito siya. Di ba? Sabi ni Janina Turalba, pag nakikita ko sila sa gilid ng kalsada, mga mukhang namamalimos, mga amoy Johnson, amoy panghiyak. Tumatambay kami sa gilid. Alam mo kung bakit? Kwentuhan. Nagtatanuhan kung magkano sasahurin. Samantala ikaw, nagpapakahirap sa trabaho. Maghapon na. Samantala kami, paupo-upo lang sa gilid, pero hindi namamalimos. Baka pag dumaan ka, tapos nakita ka namin, mas ikaw ang nangangailangan, baka ikaw pa abutan namin. Hindi, joke lang. Mga ganyang klase ng tao, hindi dapat tinutulungan. Kasi alam ko, pagkaganyan, ewan ko lang kung anong itsura ng tao niyan. Hindi ko alam eh. Hindi kasi nagpapakilala eh. Amoy panghi. Sabi ko nga sa'yo, bago ka magsalita ng ganyan, mag-video ka kung alin doon ang pinuputok ng butchi mo. Asan ba yung mabaho na yan? Hanapin mo doon. Videohan mo. Tapos send mo kay Okray or kay Clarissa. Kasi si Aningat hindi na nag-ano eh. Hindi na nagbablog. Yon. Video mo siya. Ito yung mabaho sa kanila. Ito yung problema sa kanila. So, para masabi mong hindi ka nagsisinungaling. Kasi pagka ganyan ka lang, puro mema ka lang, comment ka lang, wala, mapagkakamalan kang sa bibig ka, umiihi. Parang sa guwating na, no? Sipin mo yun. Dito siya umiihi, tapos dito siya kumakain, umiinom. Paano pag mag-toothbrush? Ano pala pag nag-toothbrush yan? Mga mamali din nalagay yung toothbrush. Kasi baka mamaya pag ito ang tinutbrushan, mamali siya eh. Kasi dito siya kumakain, di ba? Sa baba. Ganan. Sino nga to? Si Janina. Ayan. Mema ka lang eh. Amuyin mo muna yung sarili mo bago ka manghusga ng iba. Kasi baka mamaya, yung mga sinasabi mo, sa'yo lang din pala. Nandun kami sa gilid, totoo yan. So nakikita niya nga kami. Hala ka dyan. Mag-video ka. Videohan mo. Send mo kayo ito para hindi ka nagsisinungaling talaga. Hindi ka hindi ka mema lang. Patunayan mo. Videohan mo doon yung paligid. Yan, paligid. Ito yung mabaho sa kanila. Send mo.
Sa gilid kami, usap-usap lang. Anong mabuting gawin. Ayan. Usap-usap kung anong re-reaksyonan. Ayan. Ganon kami doon. Usap-usap. Tibera, anong reaction mo mamaya? Oh, dalihin mo na naman si Dalihin mo si Cherry. Tapos sabay tawanan. Ganon kami doon. Ikaw John, anong reaction mo mamaya? Ayan si akin, ganyan. Ganon akin. Sabay tawanan. Ako naman. Ito ginagawa ko ngayon. Kayo. Masakit tanggapin na hindi nyo natatanggap. Lalong-lalo ka na, Janina. Ikaw na mismo nagsabi, kapitbahay ka. Kasi hindi mo nakikita na may trabaho ang ka-business family. Andyan lang sa paligid. Mga nakatambay lang. Nakaupo lang sa gilid, pero kung kumita, daig ka. Masakit. Unfair, no? Unfair. Buhay. Kasi ikaw, maghapon ka, nagtatrabaho. Ewan ko lang kung saan ka nagtatrabaho. O kaya yung asawa mo, pagod-pagod. Hindi mo natatanggap na kami nakaupo lang. Kaya ginagawa mo kami ng istorya. Hindi mo natatanggap na kami nakaupo lang. Pero kung kumita, geng-geng, daig ka. Kaya naiinggit ka. Ouch! Ang sakit. Siguro bago ko magsalita ng mga ganito, may payak-yak ka pa. Baka mamaya naamoy mo sarili mo. Tapos na naman. Tapos na mga ka-business, yun na pala yung huli. Kay Janine, yung kapitbahay namin na magaling. Ha? Ikaw ba yung dumadaan dun na minsan napapansin ko? Ikaw ba yung dumadaan na may ganito? So, siguro pagka nagkatitigan tayo ulit makipagtitigan ka. Kasi kapitbahay ka lang. Alam mo nga kung anong nangyayari dun . Alam mo na nasa paligid lang kami. Alam mo na nandun lang kami sa pader nag-uusap-usap. Diba? Mabuhay kayo sa inggit. Nilalamon kayo ng inggit sa sarili. Bahala kayo. Mabuhay kayo dito sa mundo na puro inggit nananalaytay sa ugat nyo. Ang hirap nun. Kasi kung ano mapapansin mo sa ibang tao, kaiinggitan mo. Ang hirap. Siguro, mabuting gawin. Ma-inspire ka na lang. Imbis na maiinggit ka, gumawa ka rin. Kung ano ba ikaw unlad ng buhay mo, yun lang may papayo ko sa inyo. Muli, ang masasabi ko lang, huling pananalita, bahala kayo kung anong gusto niyong gawin. And siguro sa panahon ngayon, sa mga oras na to ngayon,
gagawin na rin namin kung anong gusto namin gawin. Sobra na. Kami naman. Okay? God bless po mga business. I love you all. Berabanat lang tayo. Alright? Tayong lahat ay magkakasama, tayong lahat ay laging masaya. Pagtulong nyo ay sigurado, pagkat mayroon kayong heart of gold. Mahal namin kayo, mahal namin kayo. Pinuno kang my heart of gold. Mahal namin kayo, mahal namin kayo. Minahal kayo ng mga tao kahit sa panig nitong mundo, pagkat mayroon kayong heart of gold. Mahal namin kayo, mahal namin kayo. Keep it for a heart of gold. Mahal namin kayo. Pinuno kang my heart of gold, pagkat mayroon kayong heart of gold. Mahal namin kayo, mahal namin kayo. Keep it for a heart of gold. Mahal namin kayo. Pinuno kang my heart of gold. Mahal namin kayo. Ang dami mong natutulungan, hindi ka nag-aalinlangan. Pamilya at pangkabuhayan, tunay kang ang maaasahan. Mahal namin kayo. Pinuno kang my heart of gold. Mahal namin kayo. Mga gawa mo'y kinalulugdan ng ating Diyos na makapangyarihan. Pinuno kang my heart of gold. Mahal namin kayo, mahal namin kayo. Pinuno kang my heart of gold. Mahal namin kayo. Minahal kayo ng mga tao kahit sa panig nitong mundo, pagkat mayroon kayong heart of gold. Mahal namin kayo, mahal namin kayo. Keep it for a heart of gold. Mahal
Pinuno kang my heart of gold. Mahal namin kayo, mahal namin kayo. Pinuno